Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 11 milyong Pilipino na italang walang trabaho sa unang quarter ng 2016 batay sa social weather stations. Mga hakbang upang solusyonan ang unemployment sa bansa, isinasaayos na ng Department of Labor and Employment. Kakulangan ng supply dahilan ng pagtaas sa sigil sa kuryente ngayong buwan. Posibleng idulot sa panukalang pagbuhay sa Constitutional Convention pinangangambahan ng constitutional law expert. Traffic problems sa ilang karatig lalawigan ng Metro Manila, dapat ding mabigyan ng pansin oras na magkaroon ng emergency powers si President Rodrigo Duterte. Pagsisampa ng kaso laban kay Cebu Representative Gwendolyn Garcia kaugnay na maanumalyang pagpapatayo ng Cebu International Convention Center, hindi politically motivated ayon sa Ombudsman. Philippine Consulate sa Jeddah nagbabala sa mga OFW na mag-ingat kasunod na serye ng suicide bombing sa Saudi Arabia. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalima sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago ang balita! Tatlong magkakahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa nakalipas na magdamag. Ito ang balita ni Bernard Davis. Isang lalaki na tumumba ang sinasakyang motorsiklo sa Sabarte Road, corner Ilang Street sa Caloocan City. Pasado launa kaninang madaling araw ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ang sugat sa bibig ng biktima. Samantalang ang Caloocan Rescue na ang naghatid sa biktima sa ospital. Batay sa kuha ng CCTV, self-accident ang nangyari. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng dalawang tricycle sa Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City kaninang alas 2 ng madaling araw. Nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang isa sa mga pasahero ng tricycle na si Jomari Pingo na nagtamo ng hiwa sa kanang bahagi ng kanyang paa at saka isinugod sa Western Visayas Medical Center. Ayon sa mga nakasaksi, nag-alangan sa pagliko ang pampasaherong tricycle kaya biglang nagpreno ang nakasunod rito na isa pang tricycle. Sa biglang pagginto ng tricycle, bumaligtad ito kaya tumilapon ang dalawang sakay nito. Wala namang tinumong pinsala ang driver at isa pang pasahero. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang ginang nang bigla itong mahimatay nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak nang aksidenteng bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang truck sa National Highway ng Barangay Rahal Sentro sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija alas 10:40 kagabi. Dead on the spot ang biktima na si Justin Duenas Concepcion habang nasa malubhang kalagayan naman ang angkas nito na si Honorio Malonzo na sinugod ng mga bystanders sa Nueva Ecija Doctors Hospital. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago ang balita! Nasa 11 milyong Pilipino ang walang trabaho sa unang quarter ng 2016 base sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ang balita ni Aiko Miguel.
Mas mataas ng 2.5% kumpara sa 2.1% o katumbas ng 9.1 million Filipinos noong December 2015 ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Base sa survey ng Social Weather Stations, 11 milyong Pilipino o 23.9% ang unemployed o walang trabaho sa unang quarter ng 2016. Ito ang pinakamataas na naitala sa survey mula noong December 2014. Sa buwan ng Abril 2016, 12.8% o katumbas ng 5.9 milyong Pilipino ang voluntaryong umalis sa kanilang trabaho. 7.2% naman o katumbas ng 3.3 milyong Pilipino ang nawalan naman ng trabaho. May kabuoang bilang naman na 3.8% o 1.8 milyong Pilipino ang first-time job seekers. Mas mataas ito ng 0.2% kumpara sa 3.6% noong December 2015. Sa pagpasok naman ng bagong pamunuan ng Department of Labor and Employment, ipinahayag ni Secretary Silvestre Bello III na agarang gagawa ng aksyon ang kagawaran upang maabot ang kanilang layunin. Ang tatlong pangunahing prioridad ng DOLE ay ang pagpapatigil sa contractualization, mabilis na resolusyon at pagtugon sa lahat ng kaso at transaksyon sa DOLE at ang pagsugpo sa illegal trafficking at illegal recruitment. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Itinuturong dahilan ng Meralco ang madalas na kulang sa supply ng kuryente noong nakaraang buwan kaya tataas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo. Ito ang balita ni Mon Locson. 29 centavos per kilowatt hour ang itataas sa singil ng kuryente ngayong buwan ng Hulyo. Kaya ang kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan ay may dagdag na 58 pesos sa electric bill. Ang 300 kilowatt ay may dagdag na 87 pesos. Ang 400 kilowatt ay 116 pesos at ang kumukonsumo ng 500 kilowatt ay 145 pesos. Ipinagpauna na ng Meralco na magkakaroon ng pagtaas sa singil ngayong buwan dahil sa madalas sa pagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente nitong nakalipas na buwan ng Hunyo. Tumaas rin ang bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Mula sa dating 3 pesos and 72 centavos per kilowatt hour ay tumaas ito ng 34 centavos per kilowatt hour. 5 beses na nagkaroon ng yellow alert sa Luzon noong Hunyo dahil sa hindi inaasahang pagbagsak ng ilang planta. Ibig sabihin nito ay umabot sa critical na level ang supply ng kuryente. Ilan naman sa mga planta nagsagawa ng scheduled maintenance ay ang Pagbilao 2, San Lorenzo Module 50 and 60, Santa Rita Module 40 at iPower. Kabilang naman sa mga bumagsak ay ang Sual 1, San Gabriel, Calaca 1 and 2, GN Power 1 and 2, Limay A and B, Santa Rita Module 10 and 30, SLPGC 1, SL Tech 1 and 2, San Roque 2, Pagbilao 1 at Ambuklao 2. Ayon sa Meralco, katulad rin sa mga nakaraang sitwasyon, kapag madalas ang pagnipis sa supply ng kuryente ay nagkakaroon ng pagtaas sa presyo ng kuryente sa merkado. Nagkaroon po ng series of tinatawag nating yellow alerts na nagdulot naman ng pressure ho sa presyo. Kaya yung increase natin for this month is primarily due dun ho sa generation cost. Ito ho yung halaga ng binabayad sa mga power producers. Napilitan rin na patakbuhin ng National Grid Corporation o NGCP ang Malaya 2 power plant na gumagamit ng mas mahal na panggatong. For the supply month of June, napansin namin na tumakbo siya for half of the time. It was called more often in June compared to May, during the time na tumaas yung demand ng power. Inaasahan naman ng Meralco na bababa na ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa pagpasok ng tag-ulan dahil sa malamig na panahon. Mon Locson, UNTV News Worldwide. Nagpahayag ng pangamba ang isang constitutional law expert sa panukalang pagdaraos ng Constitutional Convention o CONCON na naglalayong amyendahan ang konstitusyon. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Grace Gasin. Grace, sino itong constitutional law expert na ito? Attorney, may tanong na iniwan ito si Attorney Christian Monsod, ang isa sa mga kilalang
constitutional law expert, ang former chairman ng 1986 Constitutional Commission. Ang sinasabi nga niya, ito'y kaugnay nga dun sa mga sunod-sunod na napanawagan sa House of Representatives, ganoon din sa Senate, ng pagsasagawa ng Constitutional Convention o CONCON, at ano daw ang posibleng maidulot nito sa bansa, lalo na ang posibilidad na paglalagay ng term extension oras na buksan na ang konstitusyon sa CONCON. Pakinggan natin si Attorney Christian Monsod. Pero ang tanong ko kay Speaker Alvarez, paano mo malalaman na yung Constitutional Convention hindi rin madodominate ng mga political dynasties and clans? 70% of Congress belong to dynastic families. Tapos ang pagpipili ng delegates, ganun din, according to districts, congressional districts. At saka walang appointive, right, para i-balance. Nangangamba si Monsod na baka mawala ng saysay ang mahalagang mensahe ng pagbuo ng 1987 Constitution, lalo na nabuo ang saligang batas na yan pagkatapos ng 20 taong panunungkulan ng strongman na si Ferdinand Marcos. Pakinggan ulit natin si Atty. Monsod. Kami, nung after EDSA, we're all appointive. So talagang ano bang meaning ng EDSA, ilagay natin yan dyan. Ano meaning ng EDSA? 3. Number 1. No to any dictatorship again. Number 2, social justice and human development. Di ba? Tapos, ang number 3, that the economy must be safely and firmly in the hands of Filipinos. Sa isang press statement, sinabi ni incoming House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na upang hindi mapaghinalaan na makakapasok ang self-interest sa CONCON, dapat ang kinatawan ng ang mga magiging delegado sa legislative sa gagawing CONCON ay galing sa regional district. At meron namang 20 members na i-appoint ng Pangulo. Wala ring sinumang miyembro ng kasalukuyang House of Representatives at Senate ang tatakbo bilang delegado o itatalaga sa Constitutional Convention. Wala ring kandidato sa pagkadelegado ang kinatawan o papayagan na may sariling kinatawan bilang kandidato ng alinmang political party at religious organizations. Kanina, attorney, ngayon lang pala, nag-text si Congressman Alvarez. Sinasabi niya na kung meron mga idea na nais idagdag itong si Attorney Monsod sa plano nila na CONCON, tatanggapin naman daw nila. Grace, ang tanong ko, if not now, when ba ang sinasuggest ni Attorney Christian Monsod na pwedeng ipatupad itong constitutional amendment through a constitutional convention? At kung ang pag-aamyenda ba ay better ba na CONCON o CON-AS? Siya naman, attorneys, pabor naman siya sa Constitutional Convention kasi kumbaga mas safe ito kasi kung CON-AS, yung mga congressional district na ngayon ang magtatayong member ng pag-amend sa Constitution. Pero ang point kasi ni Attorney Monsod dito, attorney, wag daw madaliin ang pagsasagawa ng pag-amenda sa Constitution natin. Lalo na kapag once na natapos na yung Constitution, ito na yung bagong Constitution, kung gusto nga nilang gawin sa federal system of government, hindi na yun agad-agad mababawi. So dapat dahan-dahan. Lalo na may mga regions ngayon na hindi pa nila kayang mabuhay ng sila lang at umaasa lang sa national government. Ang tanong ko, Grace, itong pangambaba ni Attorney Christian Monsod ay bunsod ba ng sentimentality na dahil isa siya sa mga bumuo ng 1987 Constitution, or is this coming really from a place na parang na objective and legal yung kanyang mga concerns? Kahit pa paano, attorney, nalulungkot si Attorney Christian Monsod na babaguhin itong konstitusyon natin dahil isa nga siya sa bumalangkas yan. Alam nga natin. Pero sinasabi niya na sana pag-aralan muna kasi may mga batas tayo sa konstitusyon natin ngayon na hindi naman na ipatutupad, lalong-lalo na yung local government code na kung ipatutupad daw yun ng buo, kaya naman ng isang lokal na pamahalaan na mapaunlad yung sarili nilang lugar. Huling katanungan, Grace, itong pangambaba ni Attorney Christian Monsod is shared by all the other convention members na nagbalangkas ng 1987 Constitution, or sa kanya lang? Sa ngayon, attorney, siya pa lang dun sa mga member ng bumalangkas ng 1987 Constitution yung nakuna natin ng pahayag patungkol dito. Maraming salamat, Grace Kasin, para sa ulat na yan. Sa iba pang balita, ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang dapat na ikabahala sa military drills ng China sa West Philippine Sea.
Ito ang balita ni Darlene Basingan. Gawa ito ng military drill sa Paracel Islands, isa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ilang araw bago ilabas ng International Tribunal ang desisyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinontesta na ng Vietnam ang military drill ng China sa Paracel Island na inaangkin din ng Taiwan. Ayon sa isang maritime law expert, isang paraan ito ng China upang magpakita ng military strength sa mga kalapit nitong bansa. They're seen by many as primarily intended to demonstrate strength, not only to the neighbors, but more importantly to the domestic audience of China, because their government also is under pressure from their own constituency to show strength, no, in this kind of situation. Ayon naman sa DFA, hindi na bago ang military drills ng China sa South China Sea at hindi rin dapat ikabahala ng Pilipinas. Well, hindi naman bago yan, no? Routinely, nag-conduct ng drills ang China, pero itong in-announce sila na drill ay gagawin naman sa Paracels, no? Wala naman tayong claim dun sa Paracels. Matapos na ipahayag ang isasagawang military drills ng Beijing, sinabi naman ng isang Chinese state-owned media na dapat na maghanda sa anumang maaaring maganap na military confrontation sa South China Sea. Ilang araw bago ilabas ng arbitration court ang desisyon sa isinampang kaso ng Pilipinas laban sa China. Ayon dito, ito ay sa dahilang patuloy na pakikialam ng Amerika sa issue ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sinabi naman ng DFA na kung magkaroon man ng military confrontation, tiyak na hindi ito magbumula sa Pilipinas. Wala kami nakikitang dahilan, no, para maganda sila. Dahil definitely, hindi naman mag-umpisa sa Pilipinas ang gulo, no? Yung mga policies natin, actions, have always been guided by the principle na gusto natin peaceful settlement, no, of disputes. Paliwanag naman ni Professor Batong Bakal, bagamat maliit ang posibilidad na magkaroon ng military confrontation, dapat pa ring mag-ingat at iwasan na mangyari ito. There is always the possibility that an accident or an incident might occur, no, which starts off being non-military but then escalates into a military situation. That's really something that is seen as the most dangerous possible event, no, that everybody really should try to prevent, no, whether it's on the Chinese side, the Philippine side, the American side. They would not want to have some kind of incident sparking off an escalation. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Naniniwala si Metro Manila Council Head at Quezon City Mayor Herbert Bautista na dapat din pagtuunan ng pansin ng problema sa trapiko sa mga karatig na lalawigan ng Metro Manila sakaling mabigyan ng emergency powers si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Joanna. Umani na ng suporta ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Kahapon hinimok ni Senate President Franklin Drilon ang bagong Pangulo na i-certify as urgent ang panukala na magbibigay kapangyarihan sa kanya. First, I am suggesting that the President certifies this as an urgent measure to project the urgency of enacting the measure. Para naman kay Metro Manila Council Head at Quezon City Mayor Herbert Bautista, hindi lamang dapat sa Metro Manila matuon ng pansin pagdating sa problema sa trapiko. Sa panayam ng programang Get It Straight with Kuya Daniel Razon kanina, sinabi ng alkalde na dapat ring masakop ng emergency powers ang ilang kalapit o karatig lalawigan, gaya ng Bulacan, Pampanga, Laguna, Cavite at Rizal, kung saan nire-relocate ang mga informal settler. Kung titingnan natin lahat ng mga major projects, no, like yung extension ng C6 from Taguig hanggang Mindanao Avenue, bitin yan sa Quezon City side. Kung titingnan natin yung C5 na continuation din from Katipunan Avenue naman hanggang dun sa Mindanao Avenue ulit, bitin din ho yan Quezon City side. No? Dahil sa marami po mga kababayan natin
na nakatira dun sa dadaanan ng proyekto na ito. Para naman sa Department of Transportation, hindi lamang emergency powers ang nakikitang tugon sa lumalalang suliranin sa trapiko. Dapat pag-aralan yung bidding system para maibsan, mabawasan yung proseso. At para rin, kung may, alam mo naman ang bidding, ma'am, kung may mananalo, panalo. Kung yan natalo, magdidemanda. Walang nagagawa sa proyekto. Naniniwala naman ang transport sector na malaking tulong ito para sa mga motorista at pasahero sa araw-araw nilang hirap sa pagbiyahe. Yung mga private subdivision ayaw magparaan ng mga private vehicle sa kanilang lugar. At kung magpilit ka naman ay magkakaroon pa ng dinandaan. Samantalang kung magkakaroon ng special power ang ating Pangulo, nauutusan sila, palagay ko, hindi naman pwedeng ETR o yan. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Pagsasampa ng kaso laban kay Cebu Representative Gwendolyn Garcia kaugnay na maanomalyang pagpapatayo ng Cebu International Convention Center, hindi politically motivated ayon sa Ombudsman. Election protest ni Senador Bongbong Marcos hindi pa natalakay sa anbang sesyon ng Korte Suprema kanina. Panukalang pagpapaliban sa barangay elections hindi sinang-ayunan ni Commissioner Rowena Guanzon. Nagbabalik ang ito ang balita. Tiniyak ni Senador Manny Pacquiao na mas magiging aktibo na ito sa pagdalo sa sesyon ng Senado. Isinulong rin nito ang panukalang ibalik ang death penalty. Ito ang balita ni Brian De Paz. Bukod kina Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III ay naghain rin si Senador Manny Pacquiao ng death penalty bill. Ayon kay Pacquiao, saklaw ng kanyang panukala ang mga gumagawa ng heinous crimes. Halimbawa nito ang rape with murder, drug trafficking, kidnap for ransom at robbery with murder. Batayan niya ang nakasaad sa Article 3, Section 19 ng Saligang Batas. Ang batas natin sa Section 19 nagsasabi na pinagbabawal yung death penalty. Sabi doon na excessive fines shall not be imposed, no cruel, degrading or inhuman punishment inflicted. Neither shall the penalty be imposed unless for compelling reason involving heinous crimes. So may exemption yung heinous crimes. Bumisita kahapon si Senador Pacquiao sa Senado upang tignan ang magiging opisina nito. Inihayag nito na may ilang bill na rin siyang naihain na may kinalaman sa culture and sports. Interesado rin siyang mamuno sa Senate Committee on Games, Amusement and Sports. Ayon kay Pacquiao, sisikapin niyang makadalo palagi sa sesyon ng Senado at makipagbalitaktakan sa kapwa senador. Ready naman ako. Common sense lang lahat naman yan eh. Hindi yung pagalingan sa pagbara, pagalingan sa utak. Kailangan common sense na may laman yung sasabihin mo at hindi ka lang papugi-point sa kamera. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Itinanggi ng Office of the Ombudsman na politically motivated ang kasong graft na isasampa laban kay Cebu 3rd District Representative Gwendolyn Garcia kaugnay sa umunay maanumalyang pagtatayo ng Cebu International Convention Center o CICC noong 2006. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Pinagtibay ng Office of the Ombudsman ang kautosang pagsasampa ng kasong graft laban kay re-elected Cebu 3rd District Congressman Gwendolyn Garcia. Kaugnay ito ng sinasabing hindi pinadaan sa tamang proseso ang bidding ng konstruksyon ng Cebu International Convention Center o CICC. Noong governor pa siya ng Cebu taong 2006. Ayon sa Ombudsman, hindi nito pinagbigyan ang motion for reconsideration na pinasa ng kampo nila Garcia matapos makahanap ng sapat na basihan o
probable cause ang anti-graft agency sa kaso. Maliban kay Garcia, kakasuhan din ng 11 counts ng graft ang 9 na Bids and Awards Committee members at Vice President ng WT Construction Incorporated na si Willie Te na siya nagtayo ng CICC. Paliwanag ng Ombudsman, ibinigay sa WT Construction Incorporated ang kontrata ng engineering, architectural at civil works ng CICC na nagkakahalaga ng 830 million pesos na hindi dumaan sa tamang proseso ng procurement. Mahigit 257 million pesos din ang nalugi sa gobyerno dahil sa pagbibigay ni Garcia ng unwarranted benefits sa contractor para sa dagdag pang serbisyo na hindi isinailalim sa public bidding. Binigyan din naman ng Ombudsman na walang basihan ang pahayag ni Garcia na politically motivated ang kaso. Ayon sa Ombudsman, sinisiguro nito na patas ang naibibigay ng hustisya sa lahat. Dinedesisyon na nila ang kaso base sa ebidensya at hindi sa motibo o political affiliation ng mga sangkot. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Hindi natalakay sa on-bank session ng Supreme Court kanina ang election protest na isinampa ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo sa nakaraang halalan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Ipinagpaliban ng Korte Suprema sa susunod na linggo ang pagtalakay sa election protest ni Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Ang Supreme Court ang tumatayong Presidential Electoral Tribunal at kabilang sana sa mga nakatakdang talakayin sa kanilang on-bank session kanina ang protesta ni Marcos. Bagamat handang maghintay ang kampo ni Marcos, nais nilang maaksyonan agad ng PAT ang kanilang protesta. Batay sa opisyal na resulta ng bilangan, mahigit 260,000 na boto lamang ang lamang ni Robredo kay Marcos. Sa kanyang protestang inihain nitong nakarang Miyerkules, nais ni Marcos na mabaliwala ang resulta ng halalan sa mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur dahil dati na umanong shaded ang mga balotang ginamit doon. Hinihiling din ng senador na magkaroon ng manual recount sa 22 lalawigan at sa mga lungsod ng Bacolod, Iloilo, Cebu, Lapu-Lapu at Zamboanga dahil sa umano'y mga anomalya sa pagsasagawa ng halalan doon. Nais ni Marcos na mapawalang bisa ang proklamasyon kay Robredo at ideklara na siya ang tunay na nanalong vice-presidente sa nakaraang halalan. Batay sa panuntunan ng Presidential Electoral Tribunal, magkakaroon muna ng determination kung sufficient in form and substance ang protesta ni Marcos. Pagkatapos nito ay saka lamang aatasan si Robredo na sumagot sa protesta sa loob ng 10 araw. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Umabot na sa mahigit 3,000 ang bilang ng umano'y drug personalities na sumukos sa mga otoridad sa Zamboanga at Bulacan. Samantala, isang pulis naman na naka-assign sa opisina ng Regional Director ng PNP Central Luzon ang iniimbestigahan ngayon matapos magpositibo sa random drug test. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kung si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang tatanungin, hindi siya pabor sa panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa October 31. Sinabi ni Guanzon na bukod sa kailangan ng panibagong batas upang ipagpaliban ang October elections, may nakalaan namang pondo para dito. Patuloy nang nadaragdagan ang bilang ng umano'y drug personalities na sumusuko sa mga otoridad. Sa Zamboanga Peninsula, aabot sa mahigit 2,700 drug users at pushers ang kusang sumuko sa pulisya nitong nakaraang linggo. Sa nasabing bilang, 2,112 ang nagsimula sa Zamboanga City. Sa Bulacan naman ay mahigit sa 200 drug defendants ang sumuko sa Aguni Police Station kaninang umaga. Kabilang sa mga ito ang ilang babae at senior citizen. Ang sitwasyon ngayon sa Agunoy, sumusunod sila ngayon sa binigyan nating kautusan na patakaran na yung Oplan double barrel natin project. Kumukulang-kulang 200 na ang sumusuko sa per barangay na yon. At yun sinesegregate pa yung talagang pusher at user. So magbago ngayon sa pakikisa ko sa panumuno ng mga namumuno ng Pilipinas para magbago. Kaya po ako dito ngayon para maisayos ko na ang aking buhay. Isa sa ilalim sa reformation program ang mga sumukong self-confessed drug dependents at bibigyan ng trabaho at community service upang makatulong sa komunidad. Samantala,
Isang pulis naman ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing sa Camp Olivas kahapon. Ayon kay PNP Regional Director Chief Superintendent Aaron Aquino, naka-assign sa kanyang opisina ang nasabing pulis na may ranggong Officer 1. Nakakalungkot, matagal-tagal na rin yata nagtatrabaho yung pulis na yan dito sa Office of the Regional Director. Sa dami-dami na magpa-positive sa opisina ko pa. So dapat talaga na doon pa lang sa akin, malinis ang mga pulis doon. Isa sa ilalim muna sa confirmatory test sa PNP Crime Lab ang pulis at kapag napatunayan ngang gumagamit ng bawal na gamot, ay kakasuhan at tatanggalin ito sa serbisyo. Inihayag rin ni Director Aquino na may nirelieve siyang 2 opisyal ng Camp Olivas dahil sa isyu ng pangingikil. Naka-assign sa Human Resources Division sa Camp Olivas ang 2 na nireklamo ng extortion ng mga hindi pumapasa sa examination ng mga gustong maging pulis. Yung gustong mag-pulis na kinukolekta nila ng pera. Sa amin hindi pwede yan. Pag bagsak ka sa isang examination, for example, sa neuro, bagsak ka doon. Bagsak ka talaga. Muli ring binabalaan ang mga pulis na sangkot sa mga masasamang gawain dahil hindi sila sisinuhin ng bagong administrasyon. Kasama ang UNTV News Team sa iba't ibang panig ng bansa. Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Hindi naman sang-ayon ng isang COMELEC commissioner na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Oktubre. Ito ang balita ni Victor Cosare. Kung si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang tatanungin, hindi siya pabor sa panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa October 31. Sinabi ni Guanzon na bukod sa kailangan ng panibagong batas upang ipagpaliban ang October elections, may nakalaan namang pondo para dito ang COMELEC. Money is not a problem for COMELEC. Congress gave us enough money for conducting the elections. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista na mas praktikal kung isabay na lamang ang barangay at SK polls sa pagpili ng taong bayan ng mga magiging delegado sa Constitutional Convention. Sa ngayon may nakahain ng resolusyon sa 2 kapulungan ng Kongreso kaugnay sa pagbuo ng CONCON na babalangkas sa pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Bautista, kung magkakaroon ng postponement, makatitipid ang pamahalaan ng 5 hanggang 6 na bilyong piso. Sang-ayon si COMELEC Commissioner Louie Tito Guia na makatitipid ang gobyerno kung pagsasabayin ang halalan, subalit ayaw muna nilang pag-usapan ito sa on-bank. Well, may merit na yung ganung suggestion pero ayaw pa naming tingnan kasi ayaw namin ma-distract sa aming preparation for the election. We cannot not prepare for the 2016 barangay elections. Kanina inaprubahan na ng COMELEC on-bank ang calendar of activities para sa barangay at SK polls. Pinatigil naman ng komisyon ang bidding para sa 233,500 ballot boxes sa halagang 642 million pesos. We put on hold the bidding for ballot boxes for the barangay elections because there may be some old ballot boxes that can still be used. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Patay sa engkwentro ang 2 hinihinalang drug pusher matapos manlaban sa mga pulis sa Quiapo, Manila. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Napatay ng mga operatiba ng Central Market Station Anti-Illegal Drugs ang 2 hinihinalang tulak ng iligal na droga matapos makipagpalitan ng putok sa Quezon Boulevard Service Road pasado alas 3 kaninang madaling araw. Ayon kay Central Market Side Chief, Police Chief Inspector John Giagi, isang bypass operation ang kinasa sa isa sa mga sospek na kinilalang si alias Rashid nang pumayag itong bentahan ng police asset ng 100 gramo ng shabu sa halagang 110,000 pesos. Subalit nang mapansin ng sospek na pulis na ang kanyang katransaksyon ay agad na bumunot ng baril at pinaputukan ng mga pulis. Napatay si alias Rashid at ang isa niyang kasama na nagsilbing lookout. Dapat kanina pang hapon ito. Siguro nag-iingat din sila, nag-iingat din. May alam nilang nangyayari nga. Siguro yung iniaano nila na walang gaanong tao, yung alam nila siguro na pagod na at medyo puyat na yung mga kapulisan. Na-recover sa crime scene ng isang 45 caliber pistol, 38 caliber revolver, sachet ng hinihinalang shabu, boodle money na ginamit sa operasyon at mga basyo ng bala. Ayon sa mga otoridad,
Matagal nilang minanmanan ang operasyon ng dalawang sospek na nagbebenta ng droga sa Quiapo. Samantala, wala namang nasugatan sa panig ng mga pulis sa nangyaring engkwentro at inaalam din kung may grupong kinabibilangan ang dalawang napatay na sospek. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. 4 naman ang nasawi kabilang ang 2 bata sa isang sunog sa Sipocot, Camarines Sur. Ito ang balita ni Alan Manansala. Nilamon ng malaking apoy ang hardware na ito sa Sipocot, Camarines Sur pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil puno ng thinner, pintura at iba pang flammable liquids ang nasunog na hardware. Kinilala ang mga nasawi ang may-ari ng tindahan na si Antonio Lipiao, 70 years old, ang asawa nitong si Alicia, 69 years old, at 2 apo na sina Rayen Shobi, 12 anyos at Raven Alexi Espiritu, 11 taong gulang. Dangog ko sa sister-in-law ko, yaon na nahiling na si mama. Susumpito na lang mayo ng tubig. Sarong oras na daipadaan na naghalat pa ning neighboring town para mag-rescue. Tamayo nga ning tubig ang Sipocot. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, hindi agad nakalabas ang mga biktima dahil nakakandado ang fire exit. Front at saka yung fire exit nila, lahat po yung naka-double padlock. So kaya yun po ang problema, hindi sila nakalabas. Unfortunately, yung dalawang victim, itong mag-asawang si Alice at saka si Antonio Lipiao, andoon na po mismo yan sa may fire exit. Mag-asawang may-ari nitong bahay na to, humingi ng saklolo. Naririnig mo? Oo, humingi sa akin ng tawag niya is Buboy na tulungan mo kami. Paano ko sila matutulungan? Tatlo yung padlock, lalo na ito. Hindi rin mabuksan kasi yung mga bakal nga is mga oversize. Sa inisyal investigasyon ng BFP, nagsimula sa cashier area ang sunog na sanhi umano ng nag-short circuit na linya ng kuryente. Tinatayang aabot sa mahigit 2 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang natupok sa sunog na umabot sa second alarm. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. at 16 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Philippine Consulate sa Jeddah nagbabala sa mga OFW na mag-ingat kasunod na serye ng suicide bombing sa Saudi Arabia. US spacecraft na Juno nakapasok na sa orbit ng Jupiter makalipas ang 5 taon na paglalakbay. Nagbabalik ang ito ang balita. Pinangalanan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ito ang inihayag ng Pangulo sa anibersaryo ngayong araw ng Philippine Air Force sa Clark Air Base. Mula sa Clark, Pampanga, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel, sino-sino mga ito? Yes, Attorney Rex, yun nga, dumalo sa kauna-unahang pagkakataon sa anibersaryo ng Philippine Air Force si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong hapon. Kasama ni Pangulong Duterte sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Ricardo Visaya. Sentro na naging talumpati ni Pangulong Duterte sa Philippine Air Force Anniversary ang kampanya ng administrasyon laban sa illegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Ayon kay Pangulong Duterte, isa itong seryosong problema na dapat na masolusyonan. Pinangalanan rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Philippine National Police na umano'y sangkot sa illegal na droga. And I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luo, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former
Regional Director of Region 11, General Pagdilao, former Regional Director in CRDO, General Tinio, former QCPD Director. Iniutos din ni Pangulong Duterte na i-relieve ang mga aktibong opisyal sa pwesto. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. Would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng sarswela na hanapin ninyo ang Yan muna ang ating update mula dito sa Clark Air Base, Pampanga, Atty. Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulat ng live mula sa Clark, Pampanga. Samantala, kinumpirma ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na may special group na tututok upang mahuli ang grupo ng mga tinatawag na ninja o mga pulis na nagre-recycle ng droga. Mula sa Camp Crame, itong balita ni Leia Ilagan live. Leia, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Atty. Reg. Dahil nga hindi sumuko sa 48 hours na palugit na ibinigay ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa sa mga pulis na tinaguri ang ninja o mga pulis na nagre-recycle ng droga ay mayroon ng grupo na tututok sa galaw ng mga ito. Ayon kay AIDG Director, Police Senior Superintendent Albert Ferro, number 1 priority nila na itrack ang mga ito bilang bahagi ng kanilang internal cleansing. Dagdag pa ni Ferro, bukod sa pagre-recycle ng droga, trabaho rin ng mga ito ang tinatawag na tutok kalawit, hulidap at bangketa o yung paglalaglag ng kaso. Kaya't babala nito sa tinaguri ang ninja, sumuko na bago pa maunahan ng operatiba. Kilala ko naman kayo. So ako ngayon nandito sa illegal drugs, sisiguraduhin ko na matutuntun ko kayo. Ang Ninja Group ay matagal na nag-ooperate sa Metro Manila. Tinawag ang mga itong ninja dahil lahat sila ay nakasakay sa motorsiklo na Kawasaki Ninja kapag nag-ooperate noon, kaya't ito na ang naging trademark nila. Tandaan nyo, kayong mga nandyan pa, mag-surrender na lang kayo kaysa abutan pa namin kayo. Sa kasalukuyan, may Police Senior Inspector ang pinakamataas na ranggo sa kanilang grupo, pababa ng Police Officer 1 na pawang nakatalaga sa National Capital Region. Subalit sinasabing may mga handler ang mga itong mga general, kaya't hindi nahuhuli at patuloy sa pamamayagpag sa pagre-recycle ng ipinagpapawal na gamot. Samantala, pinilit naman nating kunin ang panig ni Retired General Marcelo Garbo, dating NCRPO Chief Police Director Pagdilao at dating QCPD Director Police Chief Superintendent Tinio matapos silang pangalanan ni President Rodrigo Duterte na mga sangkot sa drug operations. Subalit unattended ang telepono ng mga ito. Sinabi naman ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na relieve na ang mga nabanggit na opisyal sa kanilang pwesto, kabilang na nga sina QCPD Director Tinio at dating Region 11 Director Diaz simula po noong July 1. Ayon naman kay DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Mike Sueno, ay bubuo sila ng investigating body para sa mabilisang investigasyon sa mga nabanggit na general at maging kay Cebu Mayor Loot at upang makapagpalabas na rin kaagad ng resolusyon. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Leia Ilaga, nag-uulat ng live mula sa Camp Crame sa San Juan. Samantala, pumasok na sa Philippine Air of Responsibility o PAR ang bagyong Butchoy. Samantala, pinaghahandaan rin ng pamahalaan ang magiging epekto ng pangalawang bagyong pumasok sa bansa. Mula sa NDRRMC, itong balita ni Rosalie Coslay. Rosalie, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reg. Dakong 2:00 kaninang hapon nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang pangalawang bagyong umiral sa bansa ngayong taon, ang bagyong Butchoy. Batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, 4:00 ng hapon namataan ang bagyo sa layong 1,325 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora at may lakas ng hangin 140 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may bugtong aabot sa 170 kilometers per hour.
Tinatayang tatahakin nito ang landas na hilagang kanluran ng bansa sa bilis na 30 kilometers per hour at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility Biyernes ng hapon. Pinag-iibayo nito ang hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Nakakaapekto naman ang hanging habagat sa Southern Luzon and Visayas. Maulap na papawiri na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Visayas at nangaringyo ng Bicol, Mimaropa, Davao at Caraga. Samantala, isinagawa ang ikalawang Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA meeting ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang hapon upang paghandaan ang magiging epekto ng bagyong Butsoy. Layunin itong alamin ang ginagawang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng matitinding pag-ulan, pagbaha at landslide. Gayon din ang prepositioning ng mga relief goods at mga equipment pang responde sa kalamidad. Bagamat hindi tatama sa kalupaan, inaasahang pag-iibayuhin ng bagyo ang hanging habagat kaya uulanin sa weekend ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular na ang mga probinsya ng Bataan, Zambales, Mindoro, Panay Island, Benguet at Northern Palawan. Kaya ayon naman kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halad, hindi dapat ipagwalang bahala ang maaaring idulot ng bagyo at manatiling tutukan ang ulat ng panahon lalo na sa mga lugar na prone sa mga pagbaha at landslide. Attorney Reg? Maraming salamat, Rosalie Cos, na gulat ng live mula sa NDRRMC. Sa kabila ng kanilang kalagayan ay maaari ding maging produktibo ang mga kabataang may autism spectrum disorder. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Wala pang konkretong programa ang pamahalaan sa ngayon patungkol sa mga employment ng mga may autism spectrum disorder. Kadalasan ang may mga ganitong kalagayan ay naiiwan lamang sa kani-kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng kanilang sitwasyon ay maaari din namang silang maging produktibo. Mayroon nilang pribadong grupo na sumusuporta at umaalalay sa mga persons with special needs tulad ng Autism Society of the Philippines at Autism Pinoy. Kabilang din sa mga may ganitong advokasya ang isang pamilya na nagtayo pa ng Gourmetster at Cafe upang matulungan ang isang miyembro na may autism spectrum disorder. Minuksan ng Puzzle Gourmet Store and Cafe para sa kanilang anak na may autism at para makatulong din sa ibang kabataan na magkaroon ng karanasan, masanay na makihalubilo sa ibang tao at maging kapaki-pakinabang sa kabila ng kanilang kondisyon. Si Jose ang 22 taong gulang na may autism at na-diagnose ng autism spectrum disorder sa edad na 4 na taong gulang. Siya ang panglimang kapatid ni Isabella, ang general manager ng Puzzle Cafe. His favorite things like trains, puzzles, or building things, dun siya sa puzzle nag-stick. Yun yung nagustuhan niya. And that's why you can see around the cafe, we have several puzzles na kinompete ni Jose mismo kasi he's very good with puzzles. Araw-araw ay dumadating ang mga kabataang may autism upang tumulong sa pag-aayos at paglinis ng mga gamit doon. Sila rin ang gumagawa ng inventory ng ilang items doon, gaya ni Cornel, ang 27 years old na may autism. Dinadayo na rin ito ng ilang grupo at mga magulang na may mga anak na may autism. Nais ng pamilya Canoy na magkaroon pa ng ibang lugar sa bansa na autism-friendly upang makatulong pa sa mga pamilyang may miyembro na may autism spectrum disorder. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Pinaalalahanan ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na pumunta sa ligtas na lugar sakaling may mabuong water spout o buhawi sa kanilang lugar. Ito ay kasunod na rin ng pananalasa ng buhawi sa Tacloban City, ngunit sa halip na lumikas ay kinuhanan pa ito ng video ng ilang residente. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. Isang water spout o buhawi ang nabuo at dumaan sa coastal area ng Tacloban City noong Sabado. Ngunit sa halip na lumikas sa ligtas na lugar ay mas pinili ng ilang residente na kunan ito ng video. Bagaman walang naitalang pinsala ang buhawi, sinabi ng DOST na mapanganib ito dahil sa taglay ng malakas na hangin at mist na may kasamang ulap na maaaring makapinsala kapag dumaan sa mga bahay o ari-arian. Kaya ko warn ito naton mga katauhan nga nakakitaan mga sugat itong mga phenomenon nga
diri kita magtagya, no? Nga kinahanglan kita magbili nga lugar nga safe nga lugar. Kay anytime, anywhere, naigo na kita yan na itong mga buhawi, mga sugat itong mga phenomenon. Ang malatori na buhawi ay nabubuo kapag nagtagpo ang mainit na hangin sa itaas at tubig sa ilalim ng dagat na sanhi na rin ng climate change. Ayon sa DOST, wala pa silang instrumento na kayang madetect ang mga buhawi sa ngayon kahit may mga nakakabit na Doppler radar sa kanilang weather station sa Giwan Eastern Samar. Tungod sa climate change, damo na nga mga natural phenomenon nga in the past baga diri naton waray gud kita mag-experience pero yan na ada na. So, I hope kamo sa UNTV and other radio stations nga taga-media magbulig hatag itong maupay nga information ito naton makakatawhan. Muli rin nilang pinayuhan ang ating mga kababayan na maghanda dahil bukod sa mga buhawi at bagyo na maaaring maranasan ngayong tag-ulan, may active fault line rin sa rehiyon na maaaring mag-generate naman ng malakas na lindol kapag gumalaw. Ang mga ito ay ang Philippine Fault Zone sa Pacific Ocean na 40 kilometro lamang ang layo sa Eastern Samar at ang Leyte Central Fault na dumadaan naman sa Leyte hanggang sa St. Bernard Southern Leyte. Mula sa Tacloban City, Jenelit Gakit, UNTV News Worldwide. Naglabas ng babala para sa mga Overseas Filipino Workers o OFW ang konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia matapos ang sunod-sunod na pagsabog sa loob lamang ng 24 na oras sa bansa. Ito ang balita ni Maybel Razon. 3 suicide bombing ang naitala sa Saudi Arabia sa loob lamang ng 24 oras. Nangyari ang pinakagrabing pag-atake sa Medina kung saan 4 na security officers ang nasawi at 5 naman ang sugatan. Bigo naman ang suicide bomber sa Shiite Mosque sa Qatif, Eastern Saudi Arabia matapos na agad na sumabog ang dala nitong bomba. Patay rin ang isang Pakistani suicide bomber na umatake sa US Consulate sa Jeddah. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad sa iba't ibang tanggapan, kabilang na ang konsulado ng Pilipinas sa Jeddah. Pinaiigting natin lalo ang monitoring natin ng situation at katuwang natin dyan ng diplomatic security o yung diplomatic police sa pag-monitor ng situation. Nakikipag-coordinate tayo sa kanila para mabigyan nga tayo ng mga situationers, no, sa kung anong nangyayari. Na-advise natin ng mga duty officers natin na maging alerto, maging mapagmasid sila sa paligid. Samantala, bagamat wala namang Pilipinong nadamay sa serye ng suicide bombings dito sa Saudi Arabia, nananawagan si Consul General ng Jeddah, Saudi Arabia sa ating mga kababayan ng iba yung pag-iingat. Pag-ibayuhin lang yung pag-iingat sa ating mga kababayan, kagaya ng sinasabi namin sa mga kasamahan natin sa consulate, maging mapagmasid din sila sa kanilang paligid at lalong mag-iingat itong mga panahon na ito. Hindi naman maaaring maiwasan na hindi tayo lumabas. Kagaya nga ng nasabi ko, dahil holidays ngayon, iba yung pag-iingat na lang ang ating gagawin. Sa ngayon ay wala pang grupong umako sa nasabi mga suicide bombing. Mula rito sa Saudi Arabia, Maybel Razon, UNTV News Worldwide. Ipinahayag ng US Space Agency na NASA na matagumpay na nakapasok ang Juno Space Probe sa orbit ng planetang Jupiter. Ito ang balita ni Aloy Kalingasan. Stations on Juno Court. We have the tone for burn cutoff on Delta B. Roger, Juno. Welcome to Jupiter. Makalipas ang 5 taong paglalakbay, ganap na nakapasok sa orbit ng planetang Jupiter ang Juno Space Probe ng National Aeronautics Space Agency o NASA. Ecstatic ang lahat ng scientists ng Jet Propulsion Laboratory nang matanggap nila ang confirmation tone mula sa Juno aircraft na napasok na nito ang orbit ng Jupiter. Ganap na alas 8:45 ng gabi, oras dito sa California, nang matagumpay na marating ng Juno ang target orbit nito na pinakaabangan ng lahat ng space exploration enthusiasts.
na makapagbibigay ng first close-up images ng planet Jupiter ang Juno sa August 27. Ito ang unang spacecraft na nakarating sa Jupiter simula nang ikutin ng Galileo ang planeta. Well, our models for the radiation environment for Juno's trajectory are based on a lot of that data that Galileo collected, and other earlier missions too. Pioneer and Voyager missions collected radiation data, but Galileo was a lot further out than we're going to be, so we have to kind of extrapolate in, and there's really not a lot of data where we're going, so it's not a model based on having been there. 8 taon na umikot sa Jupiter ang Galileo at bumalik ito sa mundo noong September 23. Umaasa mga eksperto sa Jet Propulsion Laboratory sa Pasadena na makakuha sila ng valuable data mula sa Juno sa mga darating na orbital spins nito sa planet Jupiter. Mula rito sa California, Aloy Kalingasan, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Vier. Salamat, Atty. Reg. Umalis na si former NBA Most Valuable Player Kevin Durant sa Oklahoma Thunder at lilipat na sa Golden State Warriors. Si Durant ang pinakamalaking player sa free agent market na nakuha ng Warriors. Si Durant ay 4-time league scoring champion at 7-time All-Star at 9 na season na naglaro sa Thunder franchise. Sinabi ni Durant sa kanyang post sa Players Tribune website na ang paglipat sa Warriors ang pinakamahirap na desisyon na kanyang ginawa sa kanyang professional career. Sinalubong ang 4th of July, araw ng Lunes sa Amerika at ang Martes naman dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng concert at fireworks sa New York at Washington, D.C. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Nag-perform sa isang open-air concert para sa United States Independence Day sina Pitbull at Meghan Trainor sa New York City. Nagbigay ng isang high-energy performance si Pitbull sa pag-awit niya ng Messing Around habang inawit naman ni Trainor ang kanyang 2014 hit na All About That Bass. Hindi inalintana ng mga celebrants sa East Coast ang maulan na panahon. Nakisabay pa ang mga itong umawit sa mga performer habang iwinawagayway ang American flag. Matapos ang concert, nagliwanag ang New York skyline dahil sa fireworks. Samantala sa National Mall, Washington, D.C., sinalubong ang 241st birthday ng Amerika noong Lunes sa kinagawian na ditong pagsisindi ng fireworks. Dumagsa sa National Mall para sa fireworks display ang daan-daan libong tao suot ang kulay pula, puti at asul sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi nila inalintana ang posibleng banta sa seguridad, wildfire sa West Coast at maulan na panahon. National holiday sa US ang July 4th bilang paggunita sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Estados Unidos mula sa Britanya noong July 4, 1776. Yoshiko Sata, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.